Kung tatanungin ka, kapatid, sino ang pinagmumulan ng bagong buhay? Ano ang dahilan? Come and go. Para bang minsan sa ibaba, minsan sa itaas. Kapatid, totoo, marami tayong ginagawa, marami tayong trabaho, marami tayong mga pinagkakabalaan. Pero ang tanong, ito ba ay katulad ni Maria? Si Marta, pinili niya pero si Maria, pinili niya makinig at sumunod. Habang ang Panginoong Hesus, share, nagbabahagi ng mabuting balita. Sa biyaya, kayo ay naligtas. Kaya hanggat hindi mo naranasan yung pinagmumulan ng bagong buhay mo, kapatid, doon ka pa rin sa patay. Hindi ang spiritual na buhay ang nag-aari. Okay? Pasin natin, kapatid, maraming mga nakalipas na taon ng 2025. Okay. Hanggang saan ang iyong natuwan? Kaya po rito sa aming ministry plan of activities, kailangan po ang training, kailangan ng leadership, kailangan ang Bible study ng bawat ministry. Kailangan po para mag-grow, mag-increase. Increase your wisdom. Increase, not decrease. Si Kristo, ang bukal ng buhay, nangangulugang na si Jesus ang pinagmulan. Pinagmulan ng lahat ng pag-iral, kapwa, physical at spiritual. Siya ang lumikha at nakapagtaguyod ng lahat ng bagay at nag-alok siya ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Huwag sabihin eternal life, walang hanggan. Walang hanggang kamatayan, walang hanggang buhay. Kaya yung sinabi kanina, yung nanatili sa patay sa kasalanan o patay sa spiritual, ito yung maranasan niya yung walang hanggang kamatayan. Mamamatay siya na walang hanggang katapusan ng kamatayan. Pero ikaw, alive ka kay Christ. Buhay na buhay ka. Ang iyong paglilingkod, ang iyong pagserbisyo, ang iyong pananalangin. Kapatid, kaya sabi ko nga, ano pipili mo? Decrease o increase? Siyempre, lahat po tayo, gusto natin increase. Your faith and love. Love. Pag-ibig sa isa't isa ang susi sa loob ng iglesia. Kaya nasabi ko nakaraan, ang iglesyang hindi alam ang prioridad ay pilay. Pilay, mapileya, pilay. Yes, hindi naman pwedeng pabayaan yung building. Yes, kasama sa amin yan. Pero bigyan ng importansya ang ministry. Serving to the Lord. Ministry in Christ. Kapatid, alam na ng Diyos. Pagkising mo sa umaga, alam na ng Diyos. Yung sasambitin mo, yung gagawin mo, nakaplano na. Ang proteksyon, mararanasan mo. Ang kanyang pagkilos. Hindi ka pa man nag-uumpisa, kumikilos ng Diyos. Kayo'y dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga ente na hindi saklaw ng pagkatuli, ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan ng bawat isa ay pinatawad na. Dahil doon sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ginanap niya, ginampanan niya. Kaya ito po, siya ang pinagmulan ng ating bagong buhay. Kung wala si Kristo sa buhay natin, kapatid, saan tayo pupulutin?